So, makakapakinig po tayo ng aral mula sa Biblia sa oras nito sa pamamagitan ni Archbishop Arturo Perion. Sa bahagi po ito ng seminar sa Camp 2026 dyan po sa AATF Malagasang, Imos, Cavite. Maganda po ito. Tungkol po sa buhay natin pang araw-araw. Po, mabuting bagay na makinig po tayo, Ito, matandang pastor po ito. Kaya marami tayong mapupulot na mabuting araw dito. Mula sa Biblia. Sa Biblia. Okay? Tingnan po natin si Archbishop Arturo Perion. Now, for our meditation, let us open our Bibles in Ephesians 3:16. This message is entitled, Strengthening the Inner Man. Strengthening the Inner Man. Ang ating text po ay nasa Ephesians 3:16. I will be reading from the NIV. Ang sabi, I pray that out of these glorious riches that He may strengthen you within your inside man. In the King James Version, it uses the word strengthened in the inner man. Ang tao ay binubuo, unique ang tao as a creature. Ang tao ay binubuo ng outer and inner man. Ang outer man, of course, ay yung nakikita natin. Ito ang katawan at kaluluwa. Bagamat ang kaluluwa ay hindi nakikita, it is only perceived. Sapagkat ang kaluluwa is the seat of emotion, intelligence, will. Yan po ay hindi nakikita, pero nadadama. Nasa kaluluwa ang galit, ang saya, ang lungkot, at ang pag-ibig. Kung tawagin ng Biblia ang tao ay triune being. Kaya ng Diyos, ang tawag din sa Diyos ay triune God. Sapagkat ang tao ay nilalang after the image of God. Ang image nito ay hindi physical, kundi spiritual. Kagaya ng Diyos, ang Diyos ay binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang tao naman ay binubuo ng Espiritu, ng kaluluwa, at katawan. Yan po ang sinasabi sa 1 Thessalonians 5:23. Ang tatlong ito ay, sabi sa talatang ito, ay dapat ingatang banal. Sabi, may God Himself, the God of peace, sanctify you through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Nariyan ang tatlong bahagi ng tao. Spirit, soul, and body. The body houses ang dalawang
bahagi niya na hindi nakikita. It houses the spirit and the soul. Kaya ang tao ay binubuo ng outer man at inner man. Ang outer ay yung nakikita, ang katawan. Ang kaluluwa ay hindi makita dahil nariyan ang personality ng tao. Ang kaluluwa ay only perceived. The personality of man is non-physical, but it could be perceived. Madadama natin ang pag-ibig ng kaluluwa, ang galit ng kaluluwa, ang saya ng kaluluwa, ang intelligence ng kaluluwa. Yan po ang tao. Yung bahagi ng tao na hindi nakikita ay yung soul, body, and spirit. Rather, yung soul, body, and spirit. Ang soul, mga kapatid, yan ang set ng emotion ng tao at intelligence. Ang spirito ay ang life. It is the life of the body or of the whole person. Ay sabi sa Genesis 2:7, nariyan pa ba kayo? Nag-notes ba kayo? Na God created man from the clay. Kaya ang unang tao out of the clay ay tinawag na Adam. Dahil sa Hebreo, ang tawag, ang salita para sa putik ay Adama. Kaya ang taong galing sa Adama ay tinawag na Adam. Nang ang tao ay mapanyuan mula sa putik, wala siyang buhay. Kumpleto siya ng parte ng katawan, ng ilong, ng tainga, pero wala siyang buhay. At matapos siya ay lalangin, nasabi sa banal na kasulatan, hiningahan ang tao ng hininga ng Panginoon. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yan ang tatlong bahagi ng tao, ang putik, ang kaluluwa, at ang espiritu na kanyang buhay. Ang pagkakaiba ng espiritu ng tao at espiritu ng hayop, may espiritu ang hayop in the sense na may buhay. Pero ang espiritu ng hayop ay bumababa matapos mamatay. Samantalang ang espiritu ng tao ay umaakyat para humarap sa presensya ng Diyos. Kaya ang tao, sa lahat ng creation, mataas, pinakamataas, mamahayop na matatalino, ang isa ito ay ang proverbial na matalino man ang matsing ay napaglalangan din. Sa mga creature, ang tsunggo ay parang malapit na sa tao. Ako naman siguro ay walang personalidad ang tsunggo. Pero may espiritu siya na siyang nagbibigay sa kanyang life. The spirit is life. But the spirit of animals, after their life, pumupunta sa ilalim. Samantalang ang espiritu ng tao ay mula sa Diyos. Pag gusto'y namatay, babalik sa Diyos. At siya ay hahatulan conforme sa kanyang mga gawa. Ay sabi, it is appointed unto man once to die, after this, the judgment. Nariyan pa ba kayo? Ay,
tao sa mga tuwid ay parang larawan ng Diyos. May spirito, may bahaging nakikita, at ang tao ay eternal. Pero ang Diyos ay eternal din, pero ang Diyos ay eternal in the past, eternal in the future. Ang tao ay eternal lang in the future. Eternal life. Once tayo ay tumanggap sa Panginoon ating tagapagligtas, at tayo ay nabautismuhan, nagsisimula na ang eternal life. Kaya ang tao ay eternal in the future. This being eternal in the future may either be in hell or in heaven. Kaya ang tao ay larawan ng Diyos. Ang pagkakaiba lang ay ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang tao makapangyarihan din. Iba't ibang kapangyarihan ng tao. Ang mga politiko, ang mga mayaman, ang mga mahirap. May power tayo pero it varies. Ang Diyos, ang power ay walang degree. He is omniscience. He is omnipotent. Ang ibig sabihin ng omniscience ay nagmula ang compound name na science at omni which is all knowledge, all power. Ang tao ay may counting power pero hindi siya omni. Ang tao ay lahat, everything is possible with God. With God, there is no impossibility. Amen. Kaya ang tao ay makapangyarihan din, pero limitado. Bagamat kapag ang tao ay maligtas, nagiging nasa klasya ng Diyos. May espiritu, gaya ng Diyos na may espiritu, at ang Diyos at ang tao, mayroong communication through the Spirit of man and the Spirit of God. Amen. Amen. Kaya sabi sa Romans 8:16, for the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng tao, nagtitipawnay. Yan ang napakalaking pagkakaiba ng tao at hayop. Tao lamang ang pwedeng makipagugnay sa Diyos sapagkat siya ay may Espiritu. Kaya ang inner man, ito yung hindi nakikita. Ang outer man ay itong nakikita, ang ating pinupuri, ang ating pinagagalitan, ang ating nagugustuhan, ang ating hindi magustuhan. Yan ang outer man. Ang kabuuan ng tao ay sinasabi sa 1 Thessalonians 5:23. May God keep you holy in spirit, in soul, and body. How it is mentioned shows the importance. The spirit is most important. Dahil yan ang bumabalik sa Diyos. Ang kaluluwa ay comparatively less than the spirit. And the body is the least of all. Temporal. Pula ito sa putik. Galing sa putik, babalik sa putik. Kaya ang tao ay mortal. God is immortal. Man is mortal.
Kahit ano nga ba ang buhay mo, mamamatay ka rin. For it is appointed unto man once to die. Katagdaan ng Diyos ang kamatayan. Hindi mga doktor, hindi mga malatalino to, ang nagtatakda ng ating buhay. Diyos ang nagtatakda. Kaya, kung kailan tayo mamamatay, Diyos ang nagpapasya. Hindi doktor. Ako ba't ang doktor malaki ang tulong sa pahabang buhay? Kaya sinasabi na sa mga bayan na maganda ang health care, mahaba ang buhay. Halimbawa sa Pilipinas, medyo mababa na ang buhay ng Pilipino. Dati dahil patapal-tapal lang tayo, mas maiksi. Pero ngayon, na marami ng doktor at hospital, ang ating longevity ngayon ay 75 years. Kaya, yan ang average, yan ang longevity ng Pilipino. Kaya pag ikaw ay 76, mahaba na ang buhay mo. Dahil sa average Pilipino, 75 years lang ang average na longevity. Ngayon, ang inner man, yung sabi sa ating teksto, sa Ephesians 3:16, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through the Spirit in your inner being. Inner man yan. So, ang tanong ay, bakit kinakailangan palakasin tayo sa inner man? Sapagkat ang inner man sa atin determines our spirituality, our spiritual life emanates from the inner man. Ang ating katangian at galing pangsanglibutan galing sa outer man, the body and the soul. Kaya ang ating teksto ay nagsasabi, may God strengthen you in the inner man. Bakit kinakailangan palakasin ang pagkataong loob? Dahil ang pagkataong loob ang pinagmumulan ng buhay. Amen. Ang pagkataong loob, sometimes the Bible speaks of the soul or the heart. Ang kaluluwa o ang katawan ng tao ay hindi ma-differentiate. Parang ang mind, yung mind, which is the center nervous system ng tao, at ang heart ay parang interchangeably used, the mind. Kaya sabi sa Biblia, as the heart is, so is the mind. Kung ano ang puso, ganun ang tao. When it speaks of, guard your heart, for out of it are the issues of life. Mula sa puso, dumadaloy ang buhay, spiritually and physically. Kaya ang heart physically controls our life. It controls our circulation. Bagamat romantically, ang puso ang sentro. Yan ay hindi talagang puso, kundi yung emosyon. Kaya ang puso, kahit mo pigilan, hindi mapigilan kasabihan. Pag ang puso ay umibig, hindi mo mapipigilan yan.
ang ilong ay pwede mong pigilan. Pero ang puso, sabi nga ni Balagtas, makapangyarihan sa lahat. Yung Ayun na si makasal ng Pilipinas, ang Pilipino, si Balagtas. Kaya narito, so ang ating teksto ay nagsasabi, palakasin kayo ng Diyos sa inyong pagkataong loob. Amen. Dahil So, napakinggan po natin si Bishop Art, ano? Patungkol sa taho. Talagang inelaborate niya. Ipinakita niya kung ano ang tao at ang hayop. Yan po, ano, diyan tayo matututo sa mga aral ng Biblia, lalo na yung mga matatandang pastor po, kagaya ni Archbishop Arturo Pereira. Dito po sa Camp 2026, doon po ginanap sa AATF sa may Malagasang, Imos, Cavite. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana meron tayong pare-pareho natutunan. Ako meron, seryoso akong nakikinig dito. Sapagkat yan ay buhay natin, kailangan natin pakinggan. Pwede natin i-share yan sa ibang tao. Ang ginamit niya yung Ephesians 3:16. Kung meron kayong Biblia, subukin niyo pong basahin. Kaya pala pinalalakas ang ating spiritual na being, hindi itong physical, kasi itong physical, pag namatay, nakabound lang sa lupa. At pag malakas yung spiritual mo, sigurado pati physical mo, malakas po. Amen? God is good all the time. Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Sana po meron kayong natutunan. Ano? Ako meron ako natutunan. Ewan ko sa inyo. Sana meron pong naiiwan sa inyo. God bless us all po. No? Senior citizen na po. I love the word of God. Amen. God is good all the time.